5 tips paano makakapag-ipon ang isang OFW. Hi everyone, this is DJ Chinito at ngayon, pag-uusapan natin yan. Kung OFW ka, para sa'yo to. Number 1 tip, matutong mag-compute. Karamihan sa ating mga Pilipino, hindi tayo na program na laging nagko-compute ng ating income. So this time, since nagtatrabaho ka na as OFW, kailangan ma-master mo yan. Anong pagko-compute ang kailangan mong matutunan? Matuto kang mag-divide. Since na sumasahod ka ng 20 minimum up kung magkano man yung kinikita mo right now, matuto kang i-divide yung income mo para sa bahay, para sa pamilya mo, sa anak mo, sa personal things mo, and at the same time, matuto kang magtabi para sa savings mo. Para nang sa ganon, kahit na maliliit yan, kahit 20 real yan, 50 reals, the moment na nakakapag-ipon ka, every time na sumasahod ka, darating yung time, yung maliliit na yan na itatabi mo, yan yung magsiserve as your savings para makauwi ka sa Pilipinas for good. Number 2, huwag magpapautang. Karamihan sa ating Pilipino kaya tumataas yung stress level natin dahil sa paniningil. Okay lang magpautang kung okay lang sa'yo na yung inuutang sa'yo kaya mong mawala. Kaya niya, okay lang na kahit hindi ka bayaran. Pero kung yung pinapautang mo, isa sa mga kailangan mo din para sa expenses ng family mo, huwag mo nang ipapautang. Kasi darating yung time na kapag yung pinautang mo hindi nagbayad sa'yo, masasacrifice yung expenses o yung pangangailangan ng family mo. Since na limited lang naman, hindi naman ganun kalaki siguro yung kinikita mo dyan, kumbaga iwasan mo yung magpautang. Kasi minsan ang pagpapautang, siya yung nagiging cause ng problema. Nasisira yung relationship ng magkakaibigan, even family. So, iwasan mo yon. And darating ka sa point na kahit na gusto mong magpautang, pag nadala ka na sa mga nakikita mo, sa mga pinapautang mo, darating yung time na ikaw na yung magsasabi na kahit na minsan meron ka, di ba? Sinasabi na, wala ako ngayon. Kumbaga, ang pagpapautang kasi, depende yung sa tao na papautangin mo. Pag ang tao marunong magbayad, magkusang magbayad, okay lang na pautangin. Pero pag nai-stress ka, namumroblema ka, ikaw na yung nagpautang, pero ikaw pa yung kailangang makiusap, kailangang paulit-ulit na maningil, tigilan mo na yon. Kasi instead of makapag-ipon ka, nawawala tuloy. And always remember na yung pera na ipinapautang mo, pinaghihirapan mo yan dyan sa abroad. Number 3 tips, bigyan ng limitasyon ang pagtulong. So bakit ko ito nang sinabi? Normal sa ating Pilipino, kaya ka nag-abroad is to provide the needs of your family para magkaroon ng magandang buhay ang pamilya mo. There's nothing wrong sa pagtulong, kapatid. Kaya lang, bakit ko sinabi na bigyan natin ng limitasyon? Kasi hindi lahat ng pagtulong ay tulong. Sometimes, yung pagtulong natin ay tinotolerate natin yung family natin na maging tamad. Paano ko nasabi? Kasi minsan, kunting kibot lang, kunting problema lang ng pamilya mo, di ba? Kailangan na ikaw lagi ang nagsosolusyon. Laging ikaw yung inaasahan ng pamilya mo. So better yet, kumbaga lagi mo lang ilagay sa utak mo na what if wala ka dito sa mundo? What if hindi ka nag-exist? Pag nagkaroon ba sila ng problema, hindi nila masosolusyonan kasi wala ka? I doubt. Di ba? Kaya nilang solusyonan kahit wala ka. Nagkataon lang na every time na meron silang sitwasyon, problema, andyan ka para lapitan nila. Kaya ang tawag sa'yo, sagip ka pamilya. Di ba? Ikaw laging sumasagip sa pamilya mo pag mayroong problema. Kaya naman ikaw, nag-a-act ka as superhero sa family mo. But always remember na hindi habang buhay andyan ka. Hindi habang buhay malakas ka para magtrabaho. So, bigyan mo ng limitasyon. Kung kaya naman nilang solusyonan yung mga maliliit na problema na dumadaan sa kanila, ibigay mo yun sa kanila para matuto sila at matutong tumayo sa sarili nilang paa. At lagi mong tatandaan na yung mga taong tinulungan mo nung nasa abroad ka pa, do you think pag nasa Pilipinas ka na, matutulungan ka din ba nila? Kung sa tingin mo oo, din okay lang na tumulong. Pero lagi mong tatandaan na hindi lahat ng tinutulungan mo nung nasa abroad ka pa, matutulungan ka pag andito ka na. Number 4 tips, have a goal. So, since nagtatrabaho ka na dyan sa abroad, dapat meron kang target goal. Dapat meron kang hinihit. Hindi pwede na kung kailan malakas ka, kailan kaya mong magtrabaho, sige magtatrabaho ka lang. So, dapat meron kang hinihit na goal na dapat 2 years or 4 years, 2 kontrata lang, dapat tapos ka na. Kasi the moment na wala kang goal, every time na sumasahod ka, padala ka lang ng padala sa family mo. And sa feeling mo, it's okay kasi next month sasahod na naman ako eh. Lagi mong tatandaan ang bilis ng panahon.
Mararamdaman mo lang na, wow, ang tagal ko na dito, ang tanda ko na. Ilang years na din ako nagtatrabaho, pero parang feeling ko wala pa rin akong naiipon, resibo pa rin ang naiipon ko, wala pa rin nangyayari sa akin. So hanggang kailan ako magtatrabaho dito sa abroad? So dapat meron kang tina-target, meron kang siniset na goal sa sarili mo na dapat after 2 years, meron na akong na-invest, meron na akong naipon, meron na akong pangsimula sa kung ano man yung goal mo, bakit ka nag-abroad. Or else, let's say because of nagpapaaral ka, sabihin natin, pag napatapos ko na si panganay, uuwi na ako sa Pilipinas kasi napag-graduate ko na siya. Kaya lang, pagka-graduate ni panganay, andyan naman si pangalawa, pangatlo, hanggang sa hindi mo na malayan, ang tagal-tagal mo na sa pagiging OFW. So, dapat mag-set ka pa rin ng goal kung hanggang kailan ka lang talaga dyan. Para nang sa ganun, mayroon kang hinahabol, mayroon kang tina-target. Okay? Number 5 tips, matutong magnegosyo. We know na hindi lahat tayong Pilipino, we are not programmed na maging negosyante. That's why, nag-decide ka na maging OFW kasi nakikita mo na ang pagiging OFW, yan yung way para makaahon tayo sa kahirapan, para magkaroon tayo ng magandang buhay, maging successful sa life. But always remember na pag nagtatrabaho ka, you are there for you to survive. You are there for you to pay your bills, di ba? Para makabayad lang ng pang-araw-araw, mabili mo yung matrikula, pangangailangan ng family mo. Now, most of successful people nasa pagninegosyo. Aminin natin, sino yung nakakapag-travel, sino yung may sariling sasakyan, sino yung magandang lifestyle, sino yung may malaking savings, sino yung na-afford yung buhay na gusto nila. And I'm sure, kaya ka nag-abroad kasi malaki ang pangarap mo. Hindi ka naman magte-take ng risk, hindi ka makikipagsapalaran sa ibang bansa kung maliit yung pangarap mo, kung okay na sa'yo yung buhay na meron ka dito sa Pilipinas. I know nararamdaman ko na isa ka sa dreamer. Kaya lang, bali-balik ta rin man natin kahit tumambling ka dyan sa abroad, kahit na magsip-sip ka pa sa amo mo. Pag sinabi lang ng boss mo na 20,000, 30,000, 50,000 yung salary mo, yan lang talaga yan. So I suggest, matuto kang magnegosyo. There's nothing wrong. Kahit na wala kang idea, wala kang alam. Everything, lahat ng bagay na pag-aaralan. Lagi mo yung tatandaan, kapatid, lahat ng bagay na pag-aaralan. Walang malaki, walang maliit. The moment na willing ka na magbago ang takbo ng buhay mo, lahat naman natin sinusubukan, di ba? So this time, matuto kang mag-invest, matuto kang magnegosyo, matuto ka na aralin mo yung opportunity na pwedeng makatulong sa'yo. Na habang nagtatrabaho ka sa abroad, meron ka ng sinisimulan na pwedeng mag-lead sa'yo para pag uwi mo sa Pilipinas, meron kang gagawin. Kasi ang question, sabihin natin, after 2 years, 4 years, 5 years working as OFW, nakapag-save ka, let's say 300,000, 500,000 to 1 million, nakapag-save ka. Now the question is, pag umuwi ka sa Pilipinas, no work, no pay. Stop yung work mo, stop yung salary mo, pero yung gastusin tuloy-tuloy. Tama? Tuloy-tuloy yung gastusin. Kaya lang, pag naubos na yan, the question is, what's next? Anong sunod mong gagawin? Ikaw ba yung OFW na babalik ulit sa ibang bansa? Or ikaw yung OFW na magtatrabaho dito sa Pilipinas? But I doubt. Kasi pag sanay ka ng kumikita ng mas malaki, compare sa kinikita dito sa Pilipinas, mas gugustuhin mo na lumuwas ng ibang bansa. But the question is, hanggang kailan ka magtatrabaho? Hanggang kailan ka makikipagsapalaran sa ibang bansa? Hanggang kailan mo gugustuhin na malayo ka sa family mo? Now, since nandyan ka sa abroad, pwede kang magnegosyo. Marami ng opportunity na pwede mong gawin. Maging wise ka lang, maging mapanuri ka lang. Kasi marami din mga naglilipanan na scam. Marami din mga tinitik advantage yung beauty ng online. So, maging ano po kayo, maging mapanuri po kayo. Huwag po kayo basta-basta magtitiwala doon sa kikita ka lang, mag-join ka lang, kikita ka na. Of course, pag nagnegosyo ka, there's a lot of things na kailangan natin i-consider, lalo na hindi naman tayo na program, hindi naman tayo business-minded, hindi tayo business-oriented. So I suggest na aralin po nating magnegosyo. Kumbaga, kailangan natin maitawid yung sarili natin from employment into business. Now, if you're looking some opportunity na pwedeng makatulong sa'yo while working as OFW, kahit na 2 to 3 hours per day, meron kaming programa for OFW na kung saan tinutulungan namin na magkaroon kayo ng another source of income, at the same time, magkaroon kayo ng savings para mag-lead, para magkaroon kayo ng lakas ng loob na umuwi sa Pilipinas for good. So ito po yung replacement, work from home, na kahit nasa bahay po kayo, meron kayong opportunity na mag-generate ng income, pwedeng pumasok ng income at ma-provide yung pangangailangan ng family mo. And of course, ang wino-workout natin dito,
yung pangarap mo. And this time, ang pag-uusapan natin, of course, negosyo. So kung ikaw interested ka or willing ka, ako mismo ang mag-guide sa'yo, ako mismo ang magtuturo sa'yo. So kung willing ka, interested ka na maging part ng community namin, just comment how or message me para turuan kita kung paano. So once again, this is DJ Chinito. God bless and I hope natuto ka. See you sa ating next video.